Balik sa Diyos ang kanyang ikasampung bahagi ay hindi na bago sa atin bilang mga mananampalataya. Bakit, Pastor? Sapagkat sabi rito, mga kapatid, sa Genesis 14:18 to 20, no, ito ay sinimulan ni Abraham. Pwede bang basahin, mga kapatid, itong Genesis 14:18 to 20? Kanino ibinigay ni Abraham yung kanyang ikasampung bahagi nun? O, pwede bang pakibasa? Okay, Genesis 14:18 to 20. Kung kayo po ay may Bible dyan. O, yung unang nakakita, pakibasa po. Genesis 14:18 to 20. Genesis 14:18 to 20. Opo. 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. 19. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. 20. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Okay, thank you sa Belinda. Napakalinaw, di ba? Napakalinaw. Sabi dito, mga kapatid, no, si Melchizedek ay hari ng Salem. Siya'y hari ng isang lugar na kung saan ibinigay ni Abraham ang tinapay at alak, no? O kung kanino binigay ni Abraham ang tinapay, yung ikasampung bahagi at alak. O nakikinig po ba? Nakikinig po ba? At dito muna tayo, mga kapatid. Okay, sabi rito, siya ang pari ng pinakamataas na Diyos na nagngangalang si Melchizedek. Siya'y hari, hindi lamang siya pari, kundi siya ay hari ng Salem. Nakuha po, mga kapatid, ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Sino ba si Melchizedek? Wala siyang pinagmulan. Hindi, wala siyang nanay, wala siyang tatay sa laman, ha? Wala. Pastor, sino si Melchizedek? Ano mo nangyari? Ating Panginoon. Pinost mo, Ate Jamie? Papa. Okay, siya po ay tipo ni Kristo. Para siyang si Kristo, si Melchizedek. Kung paano si Jesus ay pare ng pinakamataas. Di ba si Jesus ganun din? Pagdating ng New Testament, wala siyang pinagmulan. Sabi nun siya ang simula, siya rin ang wakas. Sino si Melchizedek? Di ba si Jesus ay hari ng Jerusalem, hari sa Jerusalem, kung tutuusin naman talaga. Siya ay tipo ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, binigay ni Abraham yung ikasampung bahagi ng lahat ng meron siya sa ating Panginoon. Okay? So balikan natin yung ating yan. So sabi rito, pinagpatuloy ito ng kanyang anak na si Jacob. Tinuloy ito ng kanyang anak na si Isaac, saka si Jacob. Ganun din naman, kinumpirma ito ni Moses sa Leviticus 27 verse 13. Well, pumunta o rin kami pumasok. Moses sa Leviticus 27 verse 30. Basahin natin, ha. Leviticus 27 verse 30. Anong sabi yan? Yan, pakilakasan. And on the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, the Lord's is holy unto the Lord. Ayan, sabi dito sa Tagalog, basan nyo ba hindi? And all the tithe of the land sa Tagalog, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging binhi ng lupa, ano ba yung mga
binhi sa lupang tumutubo o namumunga ng binhi. Tulad ng palay. Lahat na may mga buto-buto. O sa bunga ng mga punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Nagets yung mga kapatid? So lahat, yan na kayo namumunga, o sabihin natin, nagkaano ng mga buto, tulad ng palay, barley, trigo, yan. Yung ika-10 bahagi nun, binabalik sa Panginoon. Nagets yung mga kapatid? So sabi dyan, it is the Lord's. It is the Lord's. Yan ay pag-aari ng ating Panginoon. Wala ng tao sa labas. So it is the Lord's. It is holy unto the Lord. So lahat ng ika-10 bahagi, yan ay sa Diyos. At yan ay pag-aari ng Diyos. Yan ay banal sa Diyos. Nakuha po mga kapatid. Naintindihan po ba yun? Okay. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina, may tubo. Ito, Leviticus 27:31. Sorry, hindi pala 10% ang tubo. 5% pala. O, sino makakapagbasa nito? Leviticus 27 verse 31. O, pakibasa nga ng malinaw niyan. Leviticus 27:31. 7 verse 31. And if a man will add or redeem out of his tithes, he shall add thereto the 5th part thereof. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ika-10 bahagi, ay dagdag niya roon ng ika-5 bahagi niya. O, makinig. O, listen. Mang bahagi. O, makinig mo na. O, sis, okay na yan. Change the topic na. Dito na tayo. Halimbawa, ako, hindi ko na ibigay yung tithe sa takdang panahon. Anong sabi rito? Ako ay magdadagdag ng ika-5 bahagi niyaon. Hindi nabanggit kanina doon sa pinanood natin. Nakuha niyo mga kapatid. Ganun ang pagbibigay nila dati ng tithes mga kapatid. Pag hindi nila naibigay ng on time, magtutubo pa sila, magdadagdag pa sila ng 5% doon. So, magiging 15% na yung tithes. Nag-gets yung mga kapatid. So, possible ang ating gobyerno. Nagkaroon din dito ng idea eh. Kasi ang tax dito rin naman sa Bible eh. Di ba ngayon 14% na, di ba? Ang value added tax, nagdagdag sila ng 4%. Okay? Okay, kahit pa yung mga hayop na nanganganak, baka, tupa, basta lahat. Halimbawa, meron kang kabayong 10, o nanganak ng 10. Tapos, meron kang mga baboy na nanganak ng 10 din, mga biik, 10. Yung mga kambing mo, nanganak din ng 10. Isa ron. Dinadala yun sa templo. Yun ay banal at sabi rin yun ay sa ating Panginoon. Okay, next. So ito inutos sa Malakay 3:10. O, pwede ba nating basahin Malakay 3-10? O, 8-10. O, ito lang. Nandito lang tayo sa mga talatang to. Malakay 3:8-10. O, yung malakas-lakas magbasa dyan, Russell. Pakibasa. Pwedeng lumapit dito. Tapos, lakasan mo na lang. Malakay 3, verses 8-10. Okay, ano sabi dyan? Malakay chapter 3, verse 8 hanggang 10. Basahin mo, hindi sa Tagalog. At Malakay Teka, laksan natin yung ano. Okay na pala eh. Malakay 3 verse 8. Will a man rob God? Laksan mo siya. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have I robbed thee? In tithes and offerings. Tagalog, nanakawan baga ng tawang Diyos. Kayong may ninakawan niya ako.
Ngunit inyong sinasabi, sa ano ba sa amin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Verse 9, Ye are cursed ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even his whole nation. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Verse 10, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. Tagalog, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ng mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid sa kalalagyan. Okay, thank you, Kuya Russell. No, sabi diyan mga kapatid, ninanakawan ba? Tanong ng mga Hudyo natin ng Panginoon. Anong sagot ng Diyos? Oo. Ako inyong hinahablutan. Diba? Pag sinabi mong grab, ano yan eh? Amin yung bag mo. Diba? Wala nang papaalam yan. Grab eh. Sabay takbo ng magnanakaw. Sabi ng mga Israelita, saan ka namin o Diyos pinagnanakawan? Napakalinaw. Sabi sa verse 8, no, in tithes and offerings. Verse 9, Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So mga kapatid, yung binanggit ko sa inyo kanina, ano ang sala ng Israel? Bakit dumadami ang mahirap sa kanila? Bakit para bang kinakapos ang kanilang bansa? Anong kasalanan? Nakakalimot sila. At hindi lang yung iba nakakalimot, yung iba'y sinasadya pa na hindi ibigay ang parte ng para sa Diyos. Akala nila walang balik yon. Anong sabi ito? Ye are cursed with a curse. O mga kapatid, sa atin, halimbawa ang ating simbahan, practically, aplikasyon sa panahon natin to, bakit parang nagkukulang tayo? Kung tatanungin ko kayo isa-isa, lahat tayo kahit na paano may allowance eh. Right? Right? Sa akin, hindi ko masasabing wala ako. Minsan, may blessing na dumarating sa akin personal. Nakuha niyo mga kapatid, hindi pwedeng wala sa ating mga anak, may mga allowances kayo. Hello, mga anak. Sa mga nagtatrabaho, meron kayong income. Pastor, umaasa lang ako sa aking sa aking asawa. Siguro somehow may allowance ka rin, kahit na paano, di ba? Bukod sa budget. Or doon na mismo, kabuo na yun. So mga kapatid, hindi pwedeng wala. Kaya magkukulang talaga ang pangangailangan ng ating simbahan kapag, listen, hindi ang bawat isa nagbalik ng para sa Diyos. Magkukulang talaga tayo mga kapatid. Pero kapag ang bawat isa sa ating mga kapatid ay nagbibigay ng matapat sa Diyos, hindi tayo magkukulang. Siguro ramdam mo rin yan. Bakit kayo nagkukulang sa tahanan natin? Let's go to the basic. Let's go to the Bible. Sabi ng Bible, hindi ka magkukulang eh. Maaring kapusin ka, pero hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? At sabi nga ng Bible, mga kapatid, mayan yung mga talata, no? Dadaanan pa natin yung iba, para hindi sabay-sabay. Okay, next. Sabi rito, no, pinuri ni Jesus ang pagbibigay ng ikasampung bahagi. Saan natin yan makikita? Sa Matthew 23, verse 23. Matthew 23, verse 23. Okay, basahin po natin. Anong sabi sa Matthew chapter 23, verse 23? Yan ha. Sabi sa verse 23, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Ye pay a tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This
ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ano sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo? Kayo, nagbibigay kayo ng tithes and offerings. Nagalit ba si Kristo sa kanila? Hindi. Nagbibigay kayo. Okay? Okay eh. Pero, hindi naman kayo namumuhay sa katuwiran, kahabagan, pananampalataya. Hindi pwedeng ginagawa niyo ang mga bagay na ito at yung iba hindi niyo ginagawa. Hello? Mga kapatid, hindi masama na nabanggit pa nga ni Jesus sa kanila, nagbibigay kayo ng tithes, sumusunod kayo sa batas. Pero wala kayong habag. Mapanghusga kayo. Mapanlait kayo. O tama ba yun, Pastor? Hindi. Nakuha niyo mga kapatid. At ito po ay sinang-ayunan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 16 verse 2. 1 Corinthians 16 verse 2. Pabasahin natin. 1 Corinthians 16 verse 2. Okay, yung unang nakakita, pakibasa. 1 Corinthians 16 verse 2. O, pakibasa po. Verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him his store, as God had prospered him, that there be no gatherings when I come. So, yung unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang iginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga bagay sa pagpayago. Okay, sa panahon natin ngayon, dati dinadala nila sa templo, di ba? Sa bahay, sa storehouse. O sabi nito, kailan at saan dapat ilagay o ibigay sa panahon natin ngayon. Sabi yan, kailan? Upon the first day of the week. So that is Sunday. Every Sunday. Every time na tayo may pagtitipon. Sabi ito, let every one of you lay by him his store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Nakuha niyo po mga kapatid? That there be no gatherings when I come. Linggo. Dadalhin natin yan mga kapatid. Every time na tayo may pagtitipon. First Sunday of the week, yan yung ating pananambahan sa Panginoon. Diba? Schedule. So, dadalhin natin yan at maging tayong matapat na ibalik ang para sa ating Panginoon. Okay. Paano dapat mag-ikapok o magbigay ng ikasampung bahagi ang mga Kristiyano? O sabi nito, sa ilalim ng kautusan, ang pagbibigay ng ikapu ay inutos. Sa ilalim ng Biblia, hindi tayo nag-iikapu ng legalistiko. Makinig po, makinig. Ngunit, dahil mahal natin ang Panginoon. Nawa mga kapatid, itong ating mga natututunan, gawin natin ito, hindi dahil inutos kasi ng Diyos na para tayo nauubliga. Mga kapatid, gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Nakuha po mga kapatid, oo, kung ilalagay natin sa legality, sumusunod tayo sa batas. Pero makinig listen, pag pinagbasihan natin ng batas, yung iba napipilitan kasi may batas paano kung wala? Pero mga kapatid, mas malalim ang pag-ibig. Gawin natin ito mga kapatid na may pag-ibig at pananampalataya. Bakit, Pastor? Sapagkat ang una, Diyos ang nagmahal sa atin. Pangalawa, wala tayong pag-aari. So mga kapatid, dapat ito'y matutunan ng lahat ng Kristiyano. Young people ka man, ikaw man ay adult, dapat natututunan natin ito. Dapat natututunan natin. Kasi, mga kapatid, ang hirap
na tayo ay pagpalain ng Diyos. Sa unang hakbang pa lang ng paghawak ng salapi, hindi mo na alam kung paano. Puro tayo para bang pakabig. At nakakalimutan natin ng Diyos. Wag, mga kapatid. Yun po hindi tamang paraan. Tinuturuan tayo ng Biblia kung paano. Sapagkat sabi ito, ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa atin. Di ba ang sarap pag ginagawa mong isang bagay na may kasamang pag-ibig? Masarap gumawa pagka may pag-ibig ka eh. May iwasan mong magreklamo. May iwasan mong istresin ang sarili mo pag may pag-ibig ka. Masaya kang gagawa. Listen, payapa kang gagawa kapag may kasamang pag-ibig ang ating ginagawa, tatay. Nakuha niyo po mga kapatid, ang ating pagsunod sa Diyos, pag may pag-ibig yan, madaling sumunod. Pero pag walang pag-ibig yan, napipilitan ka kasi sinabi ng Bible. Kasi sinabi ni pastor eh. Kasi sinabi ng nanay ko. Pero pag nagmamahal ka sa Diyos, mga kapatid, nagmamahal ka sa taong tinalaga sa iyo ng Panginoon, madali, mga kapatid, ang umibig. Madaling sumunod. Sabi dito, may tanong dito, no? Sa tingin mo ba, ang Diyos ay hihingi ng mas kaunting pag-ibig, mas kaunting pananampalataya, at mas kaunting masayang pag-ibigay mula sa isang bagong tipang Kristiyano kaysa mula sa isang Hudyong nasa ilalim ng kautusan? O, sa palagay mo, ang Diyos ba hingi lang ba siya ng konting pag-ibig sa atin, samantalang tayo inibig niya ng wagas? Hello, di ba parang unfair yun, pastor? Inibig tayo ng Diyos, wagas, lubos-lubos. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, pagkatapos ng ibigay sa atin itong mundong ito na tayo rin naman ang nagsisira. Tayo rin naman ang nagkasala, hindi naman ang Diyos. Pero hindi siya nagdalawang isip, binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, tama? Hindi konti, hindi tayo minahal ng Diyos ng konti. Labis-labis ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. So ang Diyos, mga kapatid, hindi siya humihingi ng konting pag-ibig. Ang hinihingi niya, mga kapatid, buong pag-ibig. Amen? Mahalin natin siya. Di ba first commandment? Ano sabi ron? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy spirit, with all thy mind. Ang kaisipan mo, buo eh. Hindi sinasabi ng Diyos half. Hindi nais ng Diyos 1/4 na pag-ibig. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, ipakita natin sa Kanya buong pag-ibig na meron tayo. Okay. Saan dapat ilagay ng isang Kristiyano ang kanyang ikasampung bahagi? O yung binigay niya, binalik niya sa Diyos ay ikasampung bahagi, saan dapat? Sa ating binasa. Saan dapat? Sa kamali. Okay, sa kamalig. O sa panahon natin ngayon, walang iba kundi sa kanyang bahay, sambahan. Okay, next. Bakit natin dapat ilagay ang ating ikasampung bahagi sa simbahan? Bakit, pastor? Sapagkat yan ang utos ng Diyos. Meron pa ba? Wala na. Okay? Sabi ito, tinatawag tayo ng Diyos na ano? Kapag hindi natin binabalik sa Kanya yung ikasampung bahagi, anong tawag sa atin ng ating Panginoon? Mga isang araw, may kapitbahay ka. Sinabihan ka na magdanakaw ka, anong pakiramdam mo? Sinabihan ka, social media, ikaw. Diba, Allen, ikaw, Norman, magnanakaw kayo. Social media yan. Anong pakiramdam? Tao yun, ha? Abay. Sinabihan ka, yung people ka, ikaw, magnanakaw ka eh. Inuha mo 100 ko eh.
Anong pakiramdam? Hindi mo naman ginagawa. Marami nakarinig. Di ba nakakahiya? Ay, mas lalong nakakahiya kapag ang Diyos ang nagsabi na sa ating ikaw, ninanakawan niyo ako, sabi ng Panginoon. Mas nakakahiya. Nako mga kapatid, paano ko malulugod ang aking Panginoon kapag ako ay nag-iikapo? Sabi diyan, unahin ang para sa Panginoon bago ang ano paman. Minsan kasi, ang nangyayari, masyado tayong taranta sa gastusin natin. Imbis na pagka may biyaya ang Diyos sa ating dumating, i-set aside mo muna ang para sa Kanya, yung 90% na natitira o 80% na natitira, i-budget mo ng maayos. Nakuha niyo mga kapatid, hindi naman kasi ibig sabihin na binigay mo na yung parte ng Panginoon, yung natitira, sige, lavishly, gastusin mo yan. Hindi ganun mga kapatid. Dapat magiging tayong matalino sa paggagastos. Nakuha niyo po mga kapatid? Kasi tayo po ay mga katiwala ng Diyos sa buong pinahawak niya sa atin. Hindi lang sa 10%, hindi lang sa 20% na para sa Kanya. Kahit pa yung natitira sa iyo, mga kapatid, ikaw ay katiwala pa rin ng Panginoon, gastusin natin ng maayos. Okay, sabi ito, mga kapatid, sa Matthew 6:33, parangalan ng Panginoon sa pamagitan ng mga unang bunga. Sa promise tree na yun. Susunod nating talakay yun. Ano ibig sabihin ng pastor? Itabi mo yung para sa Kanya. Halimbawa, simple lang. May dumating sa'yo kahapong blessing, sabihin natin 500 yan. O yung 50 pesos, itabi mo na. O sabihin natin 100. O yung 50, kahit ng Panginoon, sa Kanya yun. Pag hindi mo binalik, magnanakaw ka, sabi ng Bible, di ba? Okay? Ayoko mo sabihin magnanakaw ako, kaya babalik ko ang para sa Kanya. O dagdagan ko ng offering, yung 50, galing sa akin na po yun, no? Bagaman, Diyos pa rin ang nagbigay, di ba may 400 ka pa rin? May ginamit ng tao para abutan ka ng 500. Oh. Wala ka naman kung tutuusin. Di ba mga kapatid, pasalamat ka, hinipo ng Panginoon ng puso ni Sister Belen para abutan ka niya ng 500. Nakuha niyo mga kapatid? Magi tayong matapat, mga kapatid, na mga katiwala ng ating Panginoon. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin.